Isang bagong kabanata sa kwento ng Man of Steel ang pamagat ng pelikula Superman 2025. Isang misteryosong kontrabida na kilala bilang Hammer of Boravia ang dumating at tinalo si Superman sa isang labanan. Lumapag si Superman sa isang bahagi ng Arctic. Tumawag siya kay Krypto the Superdog upang humingi ng tulong. Hinila siya ni Krypto papunta sa Fortress of Solitude, kung saan sinalubong sila ng grupo ng mga robot. Inihiga ng mga robot si Superman sa isang kama at inilagay siya sa harap ng araw upang siya'y gumaling. Pinakita din ng mga robot ang isang video mensahe mula sa yumaong mga magulang ni Kal-El, sina Jor-El at Lara. Pagkatapos niyang tuluyang gumaling, lumipad pabalik si Superman sa Metropolis upang ipagpatuloy ang laban kay Hammer, na kilala rin bilang Ultraman na kontrolado ng masamang bilyonaryong si Lex Luthor. Habang sinusubukan ni Superman na lumaban, malinaw na mas malakas at nangingibabaw si Hammer sa laban. Nagpulong si Luthor kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan mula sa G. Kabilang si Rick Flag Isithe. Upang talakayin ang pakikialam ni Superman sa mga usaping may kinalaman sa Boravia, isang bansang kaalyado ng Estados Unidos. Bukod dito, galit si Luthor kay Superman dahil naniniwala siyang nagpapakita ito ng pagiging walang halaga ng mga ordinaryong tao kumpara sa kanya. Pinuntirya rin ni Luthor ang isang sibilyan na nagngangalang Malik Ali dahil lamang sa pagtulong nito kay Superman habang nakikipaglaban ito kay Hammer. Pumunta si Luthor sa Antarctica kasama si Ultraman at ang kasamahan niyang si Angela Spica the Engineer na may mga nanitis sa kanyang dugo na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng anumang sandata na maiisip niya. Nilusob ng mga kontrabida ang Fortress of Solitude at dinukot si Krypto bago ay hack ni the Engineer ang computer system. Habang sinusuri ito, nakita niya ang mensahe mula kina Jor-El at Lara na nagbunyag ng isang bagay na hindi pa alam ni Clark noon. Naghatid ni Luthor ang kanyang mga tauhan para palayain ang isang maliit na halimaw na kalauna ilumaki at naging dambuhalang kaidyo na nanira sa buong Metropolis. Dumating si Superman at sinubukang payapain ang halimaw, ngunit hinarang siya ng tatlong iba pang metahuman, sina Guy Gardner Green Lantern, Mr. Terrific, at Hawkgirl na kabilang sa grupong pansamantalang tinatawag na Justice Gang, na pinupondohan ng bilyonaryong si Maxwell Lord. Sinubukan ni Superman na kumbinsihin sila na sundin ang kanyang paraan, ngunit sa halip ay pinasabog ni Mr. Terrific ang loob ng halimaw sa pamamagitan ng mga bombang inilagay sa tiyan nito, ikinagulat at ikinadismaya ni Superman. Habang nagsasaya pa ang mga mamamayan dahil sa pagkakaligtas nila, bigla namang sumabog ang isang breaking news sa buong lungsod. Ipinakalat ni Luthor ang video mula sa Fortress of Solitude at ipinasalin iyon para marinig ng buong mundo. Doon lamang narinig ni Superman ang bahaging hindi pa niya naririnig noon, malinaw na sinabi ni Jor-El at Lara na ipinadala nila si Kal-El sa daigdig para sakupin ito. Agad nagbaliktad ang damdamin ng mga tao at idineklara si Superman bilang pangunahing kaaway ng publiko. Nalungkot si Superman sa natuklasan niyang kagustuhan ng kanyang mga magulang na sakupin niya ang mundo, kaya't pansamantala niyang tinalikuran ang pagiging bayani at hinayaan na lang sa Justice Gang ang mga tungkulin, tulad ng pakikipaglaban sa isang intergalactic na impi. Samantala, nagkaroon siya ng seryosong pag-uusap kasama si Lois tungkol sa mga susunod niyang hakbang. Sa media, tulad ni Peacemaker, hayagang pinupuna at kinukutya si Superman. Kalaunan, nadiskubre rin niyang kinuha ni Luthor si Krypto, pero nang harapin niya ito, mariing itinanggi ni Luthor na nasa kanya ang aso ni Superman. Pinili ni Superman na sumuko sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ipinasa siya ni Flag kay Luthor, na agad siyang ikinulong sa isang pocket dimension na likha ni Luthor bilang bilangguan para sa mga taong kinamumuhian niya. Ipinuwesto si Superman sa isang selda, kasama ang isang metahuman na si Joseph o Metamorpho, na ang anak na si Baby Joy ay nakakulong naman sa hiwalay na selda kasama ang isa sa mga tauhan ni Luthor. Dahil kayang lumikha ni Metamorpho ng kahit anong uri ng organikong material, pinipilit siya ni Luthor na gumawa ng kryptonite upang pahinain si Superman. Napagod na si Eve Taskmaster, ang kasintahan ni Luthor, sa paulit-ulit na pang-aabuso nito, kaya tinawagan niya si Jimmy ng Daily Planet dahil nagkaroon na sila ng ugnayan noon. Nakipagkita siya ng palihim kay Jimmy at mukhang kumikilos na siya laban kay Luthor. Samantala, dumalaw si Lois sa Justice Gang upang humingi ng tulong para iligtas si Superman,
ngunit si Mr. Terrific lang ang tumulong sa kanya. Isinama niya si Lois sa kanyang hovercraft papuntang LuthorCorp upang hanapin si Clark. Sa loob ng pocket dimension, dinala ni Luthor si Malik sa harap ni Superman upang takutin ito bago siya patayin, na labis na ikinagimbal ni Superman. Banta rin ni Luthor na susunod ang mga pinakamalalapit kay Superman. Dahil sa matinding emosyon mula sa nakita niyang pagdurusa ni Superman sa pagkamatay ng isang inosente, naglabas si Metamorpho ng isang makapangyarihang sinag ng enerhiya na halos katulad ng sikat ng araw, na naging sanhi para muling makakuha ng lakas si Superman. Nakawala siya mula sa selda at agad sinagip si Baby Joy, bago natagpuan at pinalaya si Krypto. Nakipaglaban ang mga bayani sa mga tauhan ni Luthor, ngunit muntik na silang mahigop ng isang itim na butas sa loob ng dimension. Narating ni na Lois at Mr. Terrific ang LuthorCorp, matapos pabagsakin ni Terrific ang ilang tauhan ni Luthor. Doon, natagpuan nila ang portal papunta sa pocket dimension. Pumasok sila, ngunit nagbabala si Terrific na ang paulit-ulit na pagbubukas ng portal, gaya ng ginagawa ni Luthor, ay maaaring magdulot ng mapanganib na epekto. Natagpuan nila sa loob sina Superman, Metamorpho, Krypto, at Baby Joy, at sa kabutihang palad ay nakalabas silang lahat mula sa pocket dimension bago tuluyang nagsara ang portal. Dinala ni Lois si Clark pabalik sa Smallville, sa bahay ni Nama at Paquin, para makapagpahinga siya. Habang nandoon, nagkausap sila ni Jonathan tungkol sa paggawa ng tama. Sinabi ng ama ni Clark na ang mga pinili niyang gawin ang siyang dahilan kung bakit isa siyang tunay na bayani. Nang malaman ni Luthor na nakatakas si Superman, nagwala siya sa sobrang galit. Bago siya tuluyang iwan ni Eve, ininsulto pa niya ito ng huli. Pagkatapos nito, nagtungo si Eve sa server room at tumawag kay Jimmy. Sinabi niya na ibibigay niya ang kailangan ni Jimmy para mapabagsak si Luthor, kapalit ng pagsama nito sa kanya sa weekend. Kahit ayaw, pumayag si Jimmy. Ngunit nahuli si Eve ni Ultraman at kinalagkad palabas. Bago siya madala, nagawa pa rin niyang maipadala ang mga file kay Jimmy, ngunit nainis ito nang makita na mga sexy selfie lang ni Eve sa loob ng LuthorCorp ang laman. Nang ipakita ito ni Jimmy kay Lois, napansin ni Lois na may mga sensitibong dokumento at ebidensya sa background ng mga larawan, patunay na palihim na nangangalap ng impormasyon si Eve laban sa sariling nobyo. Dinala ni Lois ang ebidensya sa editor-in-chief na si Perry White, at sumama siya sa misyon kasama sina Jimmy, Cat Grant, Steve Lombard, at Ron Trop sakay ng barko ni Terrific upang ilantad ang kasamaan ni Luthor. Binuksan muli ni Luthor ang pocket dimension upang ikulong si Eve, ngunit nagdulot ito ng pagbitak na nagsimulang kumalat sa buong metropolis. Kasabay nito, pinamunuan ni Gurkos ang hukbong Boravian upang salakayin ang Jarhanpur na may layuning patayin ang mga nagpoprotesta. Sa gitna ng kaguluhan, nagtataas ng watawat ang mga bata sa Jarhanpur at humihingi ng tulong kay Superman na iligtas sila. Nakita ni Superman ang mga nangyayari at sinabihan siya ni Mr. Terrific na siya ang bahalang tumugon sa kaguluhan sa metropolis dahil maaaring wasakin ng itim na butas ang buong syudad. Habang sinusubukan niyang ayusin ang puwang o rift, biglang sumulpot si Ultraman at agad siyang binugbog. Doon na isiniwalat na si Ultraman ay isang clone ni Superman na nilikha ni Luthor upang patayin ang orihinal. Sumali rin sa labanan ang The Engineer at tinangkang patayin si Superman sa pamamagitan ng pagpuwersa ng mga nanites, papasok sa kanyang lalamunan. Ngunit lumipad si Superman paitaas lampas sa atmosfera ng Earth hanggang sa mawalan ng malay si Engineer at mawalan ng kontrol sa mga nanites, pero nakaligtas pa rin siya. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, kontrolado ni Luthor si Ultraman at tila may kalamangan siya kay Superman. Ngunit nang tumawag ng hudyat si Clark kay Krypto, dumating ang Superdog at winasak ang mga drone camera ni Luthor na ginagamit para subaybayan si Ultraman. Dahil dito, nagkaroon ng patas na laban si Superman. Ipinwesto ni Superman si Ultraman sa daraanan ng isang lumilipad na bus na nagpasalpok sa kanya diretso sa itim na butas. Samantala, sa kalangitan, ina-upload ng mga reporter ng Daily Planet ang ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Luthor sa Boravia sa kanilang website, lalo na ang plano nitong gawing isang kahariang pinamumunuan niya ang bahagi ng Jarhanpur, at naibunyag ito sa buong mundo. Sa Jarhanpur, tinawag ni Superman sina Guy, Metamorpho, at Hawkgirl upang ipagtanggol ang mga tao. Ginamit ni Guy ang kanyang singsing para wasakin ang mga tangke,
habang si Metamorpho ay gumamit ng kanyang kakayahan laban sa malulupit na sundalo. Samantala, lumipad si Hawkgirl papasok sa palasyo ni Gurkos at pinabagsak ang mga bantay nito bago lumipad palabas ng bintana dala si Gurkos. Akala ng tirano na hindi siya papatayin ni Hawkgirl dahil pareho sila ng prinsipyo ni Superman. Ngunit pinagtawanan lang siya ni Hawkgirl at saka siya pinakawalan mula sa ere, dahilan upang mahulog siya sa kanyang kamatayan. Sumugod si Superman sa Luthor Corp upang harapin si Luthor, habang si Terrific naman ay nag-hack sa computer system at nagawang isara ang puwang o bitak. Galit na ipinahayag ni Luthor na siya ang may pakana ng gulo sa pagitan ng Boravia at Jarhanpur para lang mapatay si Superman. Ngunit nagsalita ng buong puso si Superman, sinabing kasing tao rin siya ng mga mamamayan ng Earth. Bago pa makapagsalita muli si Luthor, biglang lumitaw si Krypto at binugbog ang bilyonaryo. Ipinakita naman sa balita ang paglalantad ng plano ni Luthor, at wala siyang nagawa kundi ang tumayo na talunan bago siya arestuhin at dalhin sa Belle Reve. Samantala, si Metamorpho ay opisyal ng naging kasapi ng Justice Gang. Muling tiningala ng mga tao sa Metropolis at ng buong mundo si Superman bilang isang tunay na bayani. Matapos nito, hinanap niya si Lois para sa isang panayam, ngunit nauwi ito sa isang maalab na halik habang sila'y magkasamang lumulutang sa ere. Samantala, nagsama rin sina Jimmy at Eve matapos silang lahat ay makalaya mula sa bilangguan sa Pocket Dimension. Maya-maya, bumalik si Superman sa Fortress of Solitude, kung saan naging kaibigan na niya ang isa sa mga robot doon. Dumating ang pinsan niyang si Kara-Zor-El o Supergirl para kunin si Krypto, na aso talaga niya. Inihiga muli si Superman sa kama upang mag-recharge sa harap ng araw, habang pinapatugtog ng mga robot ang masasayang alaala niya noong bata pa siya, kasama sina Ma at Paken.